Unang-una ho, hindi ito kakayanin ng pamahalaan lamang, hindi ito kakayanin ng isang sektor lamang, isang tao lamang o isang grupo. Kailangan talaga pagtulungan ito, no? So sa ilalim ng isang bandila, nagkakaisang sambayan ng Pilipino, sa ilalim ng isang watawat, nagkakaisang bansa, no? Magkakasama na patuloy tayong mangarap, manampalataya at magsikap para makamit natin yung layunin ng mga pagtitipon na ito. Matagal na ito, hindi lang naman ito nangyari ngayon lang, no? Nung mga unang panahon, no, mga inabot ko pa, may mga ganitong panawagan na, pero mukhang nasobrahan ngayon, di ba? Akalain mong pati yung bundok na pera, no, na salapi, kinunan pa ng picture. Samantalang marami tayong mga kababayan na kumakain sa basurahan, yung mga pagpag, yung mga hindi naubos na sandwich, na tinapay, na bigas, no? So, nakakasama talaga ng loob itong pangyayari ngayon. Kaya, napakahalaga na matugunan ang panawagan na ito ng hindi lamang ng pamahalaan, kundi ng buong lipunan, no? Hustisya, pagkakaisa, tamang proseso, pananagutan sa pamagitan ng tamang proseso. Talagang grabe na ang pagkasira ng mga sistema sa ating demokrasya. Yung sinasabing institutional damage. Maraming institusyon ang tira na bahira na at nasira na. Kailangan ayusin natin para ma-repair ang mga institusyon na ito para lalong tumibay ang demokrasya. At bakit natin ginagawa ito? Ginagawa natin ito hindi para sa ating sarili, kundi para sa kinabukasan ng ating pinagkakaingatan na susunod na henerasyon ng mga leader at mamamayan natin, yung ating mga anak. Yan ang punto rito.